Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga taong walang tigil na sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Idol Amin Basman, maraming salamat po sa iyong pag-join sa ating channel. At shoutout din po kay Idol Joseph Saga sa iyong pagbigay ng super thanks, maraming salamat po. At sa lahat na sumusuporta sa ating channel ay shoutout sa inyong lahat. At sana i-like din ninyo ang ating video bilang suporta. At ngayon tuloy tayo sa ating kwento. Sa huling part ng ating kwento ay natigil sa kanyang iniisip si Gerard nang bigla na lang siyang binatukan ni Jinchen. Dahil dito ay masyadong nainis si Gerard na kanyang minumura ang ating bida, tanong pa niya na bakit niya siya sinaktan. Tugon naman sa kanya ni Jinchen na dahan-dahan raw siya sa kanyang pananalita, dapat na magsalita lang siya patungkol sa mga mahahalagang bagay katulad na lang ng kanyang ginawa kanina. Inis naman na tinanong ni Gerard si Jinchen na bakit naman niya sasabihin sa kanya ang mga ganoon na mga bagay, kahit ang mga simpleng tao ay alam kung ano ang tunay na halaga ng mga baluti. Sa isip-isip naman ni Gerard na titiisin lang raw muna niya ito, hanggang sa malaman niya kung ano talaga ang tunay na pagkakilanlan ng mga tao na ito. Sa ngayon ay nagawa na niyang nakuha ang piraso ng impormasyon patungkol sa tao na nasa kanyang harapan, siya ay nakakapit sa sama ng loob dahil sa mga maliliit na mga bagay. Sa ilang sandali ay nagbigay ng paggalang si Rizal sa ating bida na kanya itong pinayuhan na mag-isip siya ng mabuti, dahil sa ngayon ang kinakailangan nila ay mga supply ng mga pagkain at mga bakal, hindi ang mga pera. Si Jinchen na nakikinig sa ibinigay na payo ni Rizal ay nagtataka siya kung ano raw ba ang ibig sabihin ni Rizal. Paliwanag pa ni Rizal sa ating bida na sa panahon ng digmaan ay bumababa ang halaga ng mga pera at kinakalap ng mga bansa ang bawat piraso ng bakal upang ibigay sa imperyo, kaya mas mabuti na tipunin ang mga bakal, at bukod pa doon ay mas mabuti na gawin itong mga baluti na likha ng mga dwarf at kanilang ibebenta. Sa mga ipinaliwanag ni Rizal ay natuwa si Jinchen dahil nauunawaan na raw niya ang lahat, sabay tumingala siya sa kalangitan dahil maya-maya ay sisikat na ang araw, kaya kinakailangan na nilang umalis. Matapos sabihin ni Jinchen ang salitang yun ay nagsimula na nga na umalis ang mga sundalo, dala ang maraming mga kariton na punong-puno ng mga supply ng pagkain at mga bakal. Sa labas naman ng pintuan ng mga bahay sa bayan ay makikita dito na iniwan ng mga sundalo sa tapat ng pintuan ang mga supot ng pagkain. Itong isang lalaki na mamamayan ay nagulat siya dahil nang pagkalabas niya sa pintuan ng kanilang bahay ay sumambulat kaagad sa kanyang harapan ang mga malaking supot ng pagkain. Kaya kanya na lang natanong na kung ano raw ba ang laman nito. At nang pagtingin niya ay napasigaw siya dahil ang laman raw nitong supot na nasa harapan ng kanilang bahay ay mga tinapay at mga butil ng bigas. Paano raw ito posible? Ngunit natigil ang kanyang iniisip nang mayroon isang lalaki na kanyang kapitbahay na tumakbo ng mabilis papunta sa kanya, dahil mayroon raw malaking problema. Paliwanag pa ng lalaki na ang mansyon ni Baron Alvin ay tuluyan ng nawasak. Makikita sa bawat sulok ng mansyon ang maraming bangkay ng mga sundalo na nakakalat. Kaya natanong na lang nitong isa habang hindi makapaniwala na kung sino naman raw ang may gawa nito. Sagot naman ng isa na hindi din niya alam kung sino ang mga grupo na nanloob sa mansyon ni Baron Alvin. At napapaisip na lang itong lalaki na ngayon ay wala na ang walang hiya na si Baron Alvin, ngunit ang labis niyang ikinababahala na baka mayroon na namang tao ang magpapakita na mas malupit pa kay Baron Alvin. Pero hindi kumbinsido itong lalaki na mataba sa hinala ng kanyang kausap, nang tiningnan niya ang maraming supply na mga pagkain na iniwan sa harapan ng pintuan ng kanyang bahay. Kaya sinabi niya sa kanyang kasama na di ba't mabuti na din ito dahil mayroon na silang maraming butil ng bigas, at sapat na din ito para malagpasan nila ang taggutom sa panahon ng taglamig. Sagot naman ng isa na totoo raw ang kanyang sinabi, pero gayunpaman sino raw ang may gawa nito? Pero ngumiti lang itong isang lalaki at kanyang nasabi na kung sino man raw ang nag-iwan sa kanila nitong mga pagkain ay labis siyang nagpapasalamat sa kanya. Samantalang itong si Jinchen ay nakangiti habang nilalakbay nila ang daanan papunta sa bundok ng Leganza. Makikita ang kanyang buong hukbo na kahit sobrang pangit ang kalsada ay pinipilit pa rin nila na mas binilisan ang kanilang pagpapatakbo ng kabayo para mabilis silang makarating sa kanilang teritoryo. Dahil sa bilis ng kanilang takbo ay kahit na ang mga malalaking bato na nakaharang sa gitna ng kalsada ay kanila lang itong sinasagasaan. Si Gerard na nakakulong at nakagapos ay hindi niya mapigilan na sumigaw dahil sobrang sakit na ng kanyang puwet sa walang tigil na pagtalbog ng kariton na kanyang sinasakyan. Makikita ang kariton na nasa gitna ng mga kabalyero ay ito ay nagpagiwang-gewang na tila ba ito ay nawalan ng balanse.
Maya-maya ay itinigil na ng mga sundalo ang kanilang pagpapatakbo sa kabayo at mahahalata sa mukha nitong si Gerard na para bang inatake na sa kanyang puso na halos hindi na makahinga. Kaya pala tumigil ang mga sundalo sa pagpapatakbo ng kanilang kabayo dahil napansin nila na nasira ang gulong ng kanilang kariton. Kaya nasabi na lang nitong mga sundalo habang kanilang tinitingnan ang gulong ng kariton na grabe raw ang gulong na ito. Kahit ang mga batang gumagawa ng gulong sa angka ng tang ay magaling pang gumawa ng gulong kumpara rito, lahat raw ba ng mga bilog na mga bagay ay itinuturing na isang gulong ng mga tao na nakatira dito. Sinabi din ng isang sundalo na mukhang mahihirapan raw sila dito, kinakailangan na kanila itong iulat sa kanilang general. Si Gerard nang kanyang napansin ng mga sundalo na papaalis ay nagtataka siya kung ano ba ang kanilang gagawin. Kaya natanong na lang niya sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang kanyang gagawin ngayon, at nagtataka din siya dahil ang direksyon na kanilang tinatahak ngayon ay ang kilalang lubhang mapanganib na kabundukan ng Leganza. At kakaiba din daw itong mga kabalyero dahil nakasuot sila ng mga baluti na parang kaliskis na umabot na hanggang sa kanilang bukong-bukong, kahit ang mga kabayo ay nababalutan din ng baluti na kaliskis. At ang mas lalong kakaiba dito dahil ang kanilang mga mana ay hindi pamilyar sa kanya. Kahit siya na isang kilalang swordmaster ay nahihirapan siyang tansyahin ang antas ng kanilang kakayahan, isang maling galaw lang raw niya dito ay sigurado na mahihirapan siyang makatakas. Kaya makikita na lang itong si Gerard na nahihirapan ng mag-isip ng plano kung paano siya tumakas. Pero sa ilang saglit ay bigla na lang umiti itong si Gerard na kanyang nasabi sa kanyang sarili na ang isang katulad raw niya ay walang kwenta ang pag-iisip ng plano para tumakas. Sabay dahan-dahan na tumayo si Gerard sa kanyang kulungan, ang isang sundalo ng kanyang napansin na tumayo si Gerard ay agad niya itong pinigilan. Ngunit kahit pinigilan na siya ng sundalo ay tinawanan lang ito ni Gerard na tila ba hindi nababahala. Kasabay nito ay nagulat ang sundalo na nakabantay dahil bigla na lang winasak ni Gerard ang kariton kung saan siya nakakulong. Habang nasa itaas pa ng ere si Gerard ay seryoso niyang tinitingnan ang mga sundalo na nakabantay sa kanya. Ang isang sundalo na nakakita sa biglang pagtakas ng kanilang bihag ay agad niyang pinaalam sa lahat niyang mga kasama na tumakas ang kanilang bihag. Kasabay nito ay lumapag na nga si Gerard sa lupa habang ang dalawang sundalo na nakabantay sa kanya ay nagtataka kung ano ba ang gagawin nitong kanilang bihag. At wala na ngang sinayang na oras ang ibang mga sundalong mamamana kung hindi kanilang itinutok ang kanilang pana kay Gerard. Si Gerard nang kanyang napansin na papalapit na sa kanya ang mga palaso ay kanya lang itong tinawanan, at walang kahirap-hirap na kanyang iniwasan ang mga palaso na pinakawalan ng mga sundalo. Sabay mabilis siyang tumakbo papunta sa isang kariton kung saan nandoon ang kanyang bag na naglalaman ng lahat niyang mga kagamitan. Ang sundalo na nagmamaneho ng kabayo na mayroong kariton ay agad niya itong sinipa ng sobrang lakas. At nang nakaakyat na siya sa kariton ay agad niyang hinanap ang kanyang bag kung saan nandoon ang kanyang mga kagamitan na maaari niyang mapakinabangan. At agad niyang kinuha ang bracelet sa kanyang bag na ang interpretation para kanya itong magamit para kanyang maintindihan kung ano ang salitang ginagamit ng mga sundalo na bumihag sa kanya. Sabay natatawa niyang itinaas ang kanyang isang kamay na mayroong bracelet na interpretation at kanya itong inactivate. At sa kanya naman harapan ay nagkagulo na ang ibang mga sundalo na kanilang sinisigaw na dapat nilang pigilan ang natirang bilanggo, magmadali silang bumaba sa kanilang kabayo at kanilang pabagsakin itong bilanggo na nanggugulo. Pero kahit na ganoon ay natatawa lang itong si Gerard dahil nahanap na niya sa kanyang bag ang sandata na maaari niyang magagamit. Habang itong isang sundalo ay kanyang inutusan ng mga kasamahan niya na mga sundalo na silang lahat ay bumuo ng depensibong formation sa buong paligid ng bilanggo para hindi siya makakuha na maaari niyang gawing sandata. Ngunit tinawanan lang ni Gerard ang isang sundalo dahil sa kasamaan raw na palad ay mayroong espada ang nakatago dito sa loob ng kanyang bag. Ang mga sundalo ng kanilang nakita na nakakuha na ng espada si Gerard na maaari niyang magagamit ay hindi sila makapaniwala na nakaramdam ng pagkabahala. Paano raw na ang isang maliit na bag ay kasya ang isang malaking espada? Matapos kunin ni Gerard ang kanyang espada sa kanyang bag ay mayabang na siyang bumaba sa kariton, sabay kanya nang hinanda ang kanyang sarili na makipaglaban sa mga sundalo na nakabantay sa kanya. Sinabi pa niya sa lahat na kung binabalak raw ba nila na pigilan siya na tumakas para makaalis dito. Sa mga binitawan na mga salita ni Gerard ay agad na nga naghanda ang mga sundalo ng kanilang mga espada para makipaglaban. Samantalang itong si Gerard ay kanyang tinanong ang mga sundalo na kung sisimulan na raw ba nila ang kanilang laban.
At wala nang sinayang na oras si Gerard dahil siya na ang naunang umatake sa mga sundalo. Ang tatlong sundalo na hinihintay ang pag-atake ni Gerard ay nagtataka sila dahil sobrang bilis ng galaw ng kanilang kalaban. Upang magawa ng sundalo na madepensahan ang kanyang sarili laban sa atake ni Gerard ay mas binuksan pa niya ang kanyang mga mata para kanyang masundan kung saan tatama ang espada ng kanyang kaharap. Dahil dito ay matagumpay niyang naharang ang isinagawang atake sa kanya ni Gerald, makikita itong si Gerard na masyadong nabigla dahil nagawang maharang ng sundalo ang inilunsad niyang pag-atake. Kaya upang makapag-ingat ay agad na umatras si Gerard para dumistansya sa tatlong mga sundalo na kanyang nakaharap. At natulala na lang itong si Gerard na hindi makapaniwala dahil inaakala raw talaga niya na mas pababagalin ang mga kilos nitong kanyang kaharap sa suot nilang baluti na mukhang kaliskis, pero nagawa lang niyang hinarang ang kanyang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Marahil iba ang lakas ng pinuno ng kanilang grupo, at ngayon kanya na namang susubukan kung ano ang mga abilidad nitong mga sundalo na kasama nitong pinuno sa kanilang grupo. Sabay mabilis na namang umatake si Gerard papunta sa mga sundalo para kanyang subukan kung gaano kalakas itong mga pangkaraniwan na sundalo. Dito ay itinutok na nga ni Gerald ang kanyang espada sa isang pangkaraniwan na sundalo para ito ang kanyang tapusin, ngunit sa hindi niya inaasahan dahil mabilis lang nakaiwas ang pangkaraniwan na sundalo sa kanyang inilunsad na pag-atake, at nagawa din ng pangkaraniwan na sundalo na makipagsabayan sa salpukan ng kanilang espada. Sa mga nangyari ay nanlaki na lang ang mga mata nitong si Gerard na hindi makapaniwala. At habang abala pa siya sa pagharap sa isang pangkaraniwan na sundalo ay sa kanya naman gilid ay mayroon na namang dalawang pangkaraniwan na sundalo ang papasugod sa kanya. Kaya dali-dali niyang iniiwasan ang mga atake sa kanya ng mga pangkaraniwan na sundalo, at mahahalata sa kilos nitong si Gerard na masyado siyang nahihirapan sa pag-iwas sa mga espada ng mga pangkaraniwan na sundalo. Dahil dito ay muli na namang dumistansya si Gerard papalayo sa mga pangkaraniwan na mga sundalo na kanyang mga nakaharap. At lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha na kanyang nasabi na hindi raw ito maari dahil maging ang mga ganitong sundalo na pangkaraniwan lang ay mayroong ganitong lakas. Makikita itong mga pangkaraniwan na sundalo na seryoso lang nilang tiningnan si Gerard at kanilang hinahanda ang kanilang sarili dahil baka muli na naman itong umatake sa kanila. Sa isip-isip naman itong si Gerard na huwag raw nilang sabihin kaya sila lumakas ng ganito nang dahil sa pamamagitan ng pagsipsip ng isang karaniwang magic circle sa sarili nilang mga katawan. Isa na raw talaga itong kalukuhan, hindi na ito nakakatawa, mas mabuti pang magseryoso na siya sa kanilang laban. Sabay hinawakan ni Gerald ng mahigpit ang kanyang espada, at natatawa niyang tiningnan ang mga sundalo na kanyang nakalaban. Kasabay nito ay muli na namang tumalo ng mataas si Gerard para kanyang atakihin ang mga sundalo na kanyang nakalaban. At nang tuluyan ng tumama ang espada ni Gerard sa espada ng pangkaraniwan na sundalo ay nakaramdam ng pangamba itong sundalo dahil bigla na lang nag-iba ang lakas ng paghampas ng espada nitong kanyang kaharap. Makikita itong sundalo na bahagyang nawala ng balanse dulot ng lakas ng pag-atake sa kanya ni Gerard, habang itong si Jinshan sa likod ay seryoso niyang tinitingnan ang kanyang mga sundalo na abala sa pakikipaglaban sa kanilang bihag, at nasabi na lang nitong si Jinshan ang kanyang nakita ang huling atake ni Gerald na hindi na raw ito maganda. At napansin din ni Uro na tunay na balanse ang paggamit ng espada nitong kanilang bihag, at natanong din niya habang hindi maalis ang kanyang tingin kay Gerard na hindi raw ba kaya na ang husay sa paggamit ng espada nitong lalaki ay sa pamamagitan lang ng kanyang tapang. Idinagdag din ni Uro na dapat na maunawaan ng lalaki na imposible ang kanyang binabalak na tumakas, ngunit ang kanyang ipinagtataka bakit hindi man lang kumikibo ang kanyang espada kahit sa kaunting pagkakataon. Tanong naman ni Jinshan na kung magtatagal pa raw ba itong laban, sagot naman ni Uro na malinaw hindi ipapakita ng lalaki ang tunay niyang lakas. Iminungkahi pa ni Uro sa ating bida na kung ganito raw ang kanilang sitwasyon ay kinakailangan na nilang magpadala ng isang swordsman na talagang may silbi para lumaban sa lalaki. Sa mungkahi ni Uro ay tinanong siya ni Jinshan na kung sino naman raw ang kanyang naisip na lumaban sa lalaking magnanakaw ng sementeryo. Ayon naman ni Uro na ang tao na maaari nilang pangtapat sa lalaki ay ang sinungaling na si Gyeryong, siya ang mainam nilang pagpipilian. Nang narinig ni Gyeryong na siya ang ipangtapat kay Gerard ay lumingon-lingon siya sa kanyang mga kasama na kanyang ipinagyabang ang kanyang sarili. Dahil dito ay seryoso na tumingin si Jinshan kay Uro dahil hindi siya kumbinsido na si Gyeryong ang maaaring lumaban sa lalaking magnanakaw ng sementeryo. Tanong pa ni Jinshan kay Uro na kung iniinis raw ba niya siya, na ang sinungaling ang kanilang pangtapat sa lalaking magnanakaw ng sementeryo.
Nang narinig ng ibang mga sundalo ang mga binanggit na salita ni Jinchen ay hindi nila mapigilan na matawa kay Gyeryong. Bigla naman na lumapit si Rizal at kanyang tinanong si Jinchen na kung ano raw ba ang mga nangyari dito. Paliwanag naman ni Jinchen na kahit natalo na nila itong magnanakaw ng sementeryo doon sa kastilyo ay naglakas pa rin siya ng loob na tumakas sa kanila. Dito ay tiningnan ni Rizal ang nagaganap na laban, at habang kanya itong tiningnan ay mayroon siyang napansin dahil parang pamilyar daw sa kanya ang mukha nitong lalaki, saan raw ba niya ito huling nakita? Makikita itong si Gerard na masyado nang seryoso sa kanyang pakikipaglaban sa mga sundalo na kanyang nakaharap. Matapos niyang malagpasan ang dalawang pangkaraniwan na sundalo ay mabilis siyang tumakbo para kanyang tapusin ang buhay ng isang sundalo na pinuno ng grupo na kanyang nakaharap. Dahil dito ay bahagyang nabigla ang sundalo dahil sobrang lapit na sa kanyang mukha ang espada ni Gerald, at sa kabutihan na palad ay matagumpay naman itong naharang ng sundalo, sabay mabilis na itinutok ng sundalo ang kanyang espada para siya na naman ang umatake sa kanyang kaharap. Ngunit sa hindi niya inaasahan dahil mabilis na ginamit ni Gerard ang kanyang mga paa para kanyang ilihis ang espada ng sundalo, habang wala pa sa tamang balanse si Gerard ay ginamit naman ito na pagkakataon ng mga sundalo para kanilang hampasin ng kanilang espada si Gerard. Ang mga sundalo na nasa likod ni Gerard ay ramdam nila sa kanilang sarili na dito na matatapos ang kanilang kalaban. Upang magawang maiwasan ni Gerard ang atake ng mga sundalo na nasa kanyang likod ay kanyang ipinaikot ang kanyang paa para ayusin ang kanyang balanse. Dahil dito ay nagawang maharang ni Gerard ang mga espada ng mga sundalo at nakagawa din siya ng sapat na distansya para makapaghanda sa kanyang sarili. Sa isip-isip naman nitong si Gerard na kanyang hiniling sa kalangitan na isang pagkakataon lang raw na sana mamatay ang isa dito. At hindi na nga makapagpigil si Gerard dahil kanya nang ginamit ang kanyang sword aura. Sinisigaw pa niya sa mga sundalo na tingnan lang raw niya kung magagawa pa ba nilang maharang itong kanyang espada at ang isa sa gawa niyang pag-atake. Ang mga sundalo ng kanilang nakita na binabalutan ng malaking liwanag ang espada ng kanilang kaharap, ay binigyan nila ng babala ang bawat isa sa kanila na kinakailangan nilang mag-ingat. Seryoso pa na sinabi sa kanila ni Gerard habang umaapaw sa kanyang buong katawan ang makapal na aura na bibigyan raw niya sila ng pagkakataon na sila ay mamatay nang wala man lang kahihiyan sa kanilang sarili. Nang papalapit na ang espada ni Gerald sa mga sundalo ay nagtulong-tulong ang apat na mga sundalo na kanilang harangan ng malakas na pag-atake sa kanila ng kanilang kaharap. Makikita na kahit nagtulong-tulong na ang apat na mga sundalo ay masyado pa rin silang nahihirapan na magtagal sa kanilang isinagawang depensa laban kay Gerard. Dahil dito ay mas lalong nagalit si Gerard sa kanyang mga nasaksihan dahil kahit ginamit na niya ang kanyang abilidad ay naharang pa rin ng mga sundalo ang kanyang atake, kaya inis na inis niyang natanong sa kanyang sarili na bakit nagawa nitong mga sundalo na maharang ang kanyang espada kahit hindi sila gumagamit ng sword aura. Sa mga nangyari ay mas lalo pang nilakasan ni Gerard ang aura na pumapalibot sa kanyang espada. Ang mga sundalo na dumedepensa kay Gerard ay dahan-dahan na nawasak ang kanilang mga espada. At hindi nagtagal dahil tuluyan na nga na tumilapon ang apat na mga sundalo dahil ginamit na ni Gerard ang kanyang tunay na abilidad. At matapos tumilapon ng mga sundalo ay sinabihan sila ni Gerard na inaasahan na raw niya ito na hindi sila nawalan ng buhay sa kanyang ginawang pag-atake. Si Rizal na pinapanood ang nagaganap na laban ay agad niyang nakilala si Gerald, at nang napansin ni Jinchen na parang kilala ni Rizal si Gerard ay agad niya itong tinanong na kung kilala raw ba niya ang tao na ito. Paliwanag naman ni Rizal habang lumabas ang pawis sa kanyang mukha na ang tao raw na nasa kanilang harapan ngayon ay isa sa 10 greatest swordmen sa kontinente, siya lang ang nag-iisang malayang knight sa 10 greatest swordsmen.